Espiritu. Tayo po tumingin lahat at buksan po natin ang ating mga Bible in Philippians chapter 3. So, siguro mga 45 minutes. Siguro, tsaka sabi ng Bible, be it unto thee according to your faith. Philippians chapter 3, basahin po natin ang verses 1 to 12. Philippians chapter 3 verses 1 to 12. So, ang focus po natin is about mission, amen? Sapagat yan po ang main thing ng simbahan ng Panginoon. Okay, basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Basahin po natin ang may pagkaunawa, no? Sa abot ng ating makakaya at sa tulong ng banal na Espiritu. Basahin po natin mula po sa verse 1 hanggang sa verse 12. Verse 1, ready, read. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of Hebrews, as touching the law, a Pharisee, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, and be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death, if by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Sabi po ng Bible sa verse 1, finally, my brethren, rejoice in the Lord. Amen? Finally, my brethren, rejoice in the Lord. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang kami, Panginoon, ay magkatipon, kayo po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po sa oras na ginamit upang manalangin kahapon at buong maghapon ngayon, Panginoon, at maging sa amin pong sama-samang panalangin ngayon pong prayer meeting. Salamat po, Panginoon, na ikaw po ay naandyan upang pakinggan ang aming mga kahilingan. At salamat din po, Panginoon, na kayo po ay tumutugon. Kaya nga po, sa mga inilapit po namin sa inyo ay bigyan nyo nga po ng katugunan ayon po sa inyong kalooban. At ngayon pong gabi, O Diyos, tulungan nyo rin po ako, Banal na Espiritu, na ang inyong salita maipangaral sa inyong mga anak. I want to be a blessing to them, O God, at iniling ko na ikaw ang maitaas, mag-glorify, mag-magnify sa amin pong kalagitnaan. At sa pangaral pong ito, O Diyos, tumawag ka ng mga kalalakihan, kababaihan na magsusuko ng buhay for mission work. At iniling ko rin, O Diyos, na maging ang mga kapatiran, O Diyos, ay maging kaisa nga po ng men of God at ng simbahang ito, lalo na, Panginoon, sa larangan ng pag-aakay ng kaluluwa, pagdidisciple at pagtitrain ng mga lingkod ng Diyos upang may sugo, Panginoon, upang marami pang maabot na kaluluwa at maabot ng Ebanghelyo. Gamitin niyo po ako, Panginoon, para sa akin, wala po akong magagawa kung hindi niyo po ako tutulungan. Muli, O Diyos, ikaw pang aming tinataas at pinupuri. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong umupo. Maraming salamat po. At pwede po ba maka-request ng microphone? Yung
yung handy microphone po. Salamat po. Hello. Thank you po. Rejoice in the Lord, no? Pero bago po 'yan, as para mailatag po sa atin yung history ng Philippian Church, ay ito po ay ang Book of Philippians ay yan po ay isinulat ni Apostle Paul nung siya ay nasa kulungan. And yet, sabi ng Bible, rejoice in the Lord. Amen? At ang simbahang ito, mga kapatid, ay nag-umpisa nung kanyang second missionary journey. Nung sila ni Silas ay nakulong doon sa Philippi. Pero bago po makulong si Apostle Paul at si Silas, ay naligtas ito pong si Lydia at ang kanyang household. At sila rin po ay nabautismuhan. Amen? Bago po sila makulong. And after sila ay makulong, so kung gusto niyo po makita yung history sa Acts chapter 16, doon po natin mababasa yung mga pangyayari na yan. Amen? At after their imprisonment, yung Philippian jailer naman ang naligtas at dinala rin sila sa kanyang household at yung household niya ay naligtas din at nanghabautismuhan. Piruin mo nasa kulungan, amen? Kung sa totoo lang, si Paul and Silas ay merong kinaharap na problema. At ang matindi pa nito, yung problema na meron sila ay hindi po masama ang ginawa nila. Sila ay nangaral. Amen? Yeah. Kaya nga ibig sabihin, mga kapatid, hindi dahil naglilingkod tayo sa Diyos ay wala nang problema. Right. Huwag tayong maniniwala sa mga nangangaral na kapag ikaw ay nanampalataya na sa Panginoon, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ay wala nang problema. Meron pa rin po. Apostle Paul and Silas, pero alam niyo po ba na bagamat sila naandun sa kulungan ng problemang iyon, ay hindi nakita sa kanila na sila ay nasa kulungan. In fact, nagkaroon pa na-curious itong Philippian jailer, sino kaya ang master? Sino kaya ang pinaglilingkuran ng mga taong ito? Sirs, what must I do to be saved? So nagkaroon sila ng pagnanais sa Savior ni Apostle Paul at ni Silas. At nung nakilala niya ang tagapagligtas, dinala niya ang mga mangangaral na ito sa bahay nila at naligtas ang kanyang household. Amen. And from that conversion of Lydia and ng Philippian jailer, alam niyo po ba, ang Philippians, it is a book of joy. Bagamat ito ay isinulat ng si Apostle Paul ay nasa kulungan. At kung papapansin po natin, mga kapatid, napakahalaga talaga ng mga babae din sa simbahan. Amen? In Philippians chapter 4, makita niyo po yung testimony po dito. Sabi dito, therefore, my brethren, dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the Lord, my dearly beloved, I beseech Euodias and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord, and entreat thee also through yoke fellow, help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers, whose names are in the book of life, who labor with me in the gospel. Amen? Parang sa atin ngayon, yung ating pastor, ang mga kasama niya, babae. Hello, men? Amen? May higit pa, yung mga babae, nagmi-mission. Merong puso sa mission work, may puso sa mga kaluluwa ng tao. And where's the men? Amen? Kaya nga, kung mapapansin din natin, pag pumupunta din tayo sa ibang mga simbahan, ang daming mga babae. Amen? Sabi ni, kaya ba Book of Joy yan? Pag karnal ka talaga, masaya ka dahil maraming babae. Parang tayong mga lalaki nung mali pa yung motibo natin. Tama? Pero, mga kapatid, napakalaking parte meron sila sa gawain ng Diyos. At nakakahiya sa atin bilang mga lalaki. Amen? Kung tayo pa yung hindi nagle-labor sa gawain ng Diyos, sila po dapat yung nagle-labor, babae. Basta makalusot lang tayo. Amen?
bilang mga mananampalataya. So ito po yung history ng Philippian Church. Kaya meron po doong naligtas. Diba? Ganun naman talaga ginagawa natin. Pag merong kamag-anak doon at merong naligtas, kung saan ka rin pupunta, di ba? At merong naligtas, magpapadala doon ng katuwang mo, amen? Para doon sa lugar na yon, para mag-Bible study, and then mauumpisahan yung gawain. Katulad ni Lydia ng Philippian jailer, at doon nagkaroon ng Philippian Church. At alam niyo po, kung babasahin niyo po yung buong book ng Philippians, there is a unity in the gospel. Unity ng miyembro, ng man of God, ng mga lingkod ng Diyos. Naandun yung unity at andun yung kagalakan nila sa paglilingkod. Si Epaphroditus, kahit na nagkasakit, nagpahinga ng kaunti. Pagkatapos, inutusan ulit ni Apostle Paul. Inutusan ulit ng mga miyembro para mag-send ng gift kay Apostle Paul. So, hindi katulad sa panahon ngayon, papahinga lang po kami sa bahay kasi may sakit. Pagkatapos, tuloy-tuloy na yung pahinga. Amen. Pero ito may unity at meron silang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon, lalo na sa pag-aakay ng kaluluwa. Amen. Now, in chapter 3, mga kapatid, sa ating binasa, ang gusto kong makita natin dito ay makita natin about the error of placing confidence in fleshly accomplishments. Hindi lamang yan upang maunawaan din natin yung pangangailangan ng pakikipagbaka on our desire to know and to serve Christ. At hindi lang yan upang ma-remind din tayo that our true citizenship is in heaven. Amen. Our true fire extinguisher na lang. Citizenship ay sa langit. Amen. At yan yung meron si Apostle Paul. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Ganyan si Apostle Paul. Amen. Sapagkat alam niya na ang pag-asa niya ay hindi lang dito sa lupa, kundi sa sangkalangitan. Sapagkat kung ang pag-asa natin ay pang dito lang sa lupa, ang pag-asa mo doon lang sa work mo, ang pag-asa mo diyan lang sa iyong edukasyon, ang pag-asa mo diyan lang sa mga pera mo, sa bangko na tatagal lang yan diyan, gagamitin lang ng iba, pagkatapos iiwanan mo isang araw. Kasi bakit? Madidedo na tayo. Amen. Kaya kung ang pag-asa mo ay dito lang sa lupa, you are of all men most miserable. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 15. Pero salamat sa Panginoon, hindi lang dito ang pag-asa natin. Amen? Hindi lang dito sa lupang ito, kundi sa sangkalangitan. In hope of eternal life. Sabi ng Bible. So, in this chapter, mga kapatid, there's a warning against the flesh. Confidence against the flesh. At ito yung pag-uusapan natin. So, pag binasa natin is about mission. Yung pakikipag-isa ng mga miyembro at ng man of God. And I hope na ang bawat member ay kaisa. Amen? Sa hangarin ng man of God. Sapagkat kung ikaw ay kabahagi sa simbahan o kung ikaw ay kabilang sa simbahan, hindi po pwedeng hiwalay ka. Amen? Unang-una sa doktrina, hindi pwedeng hiwalay ka sa doktrina. Hello? Maging sa practice ay dapat nagkakaisa. Sa hangarin na may pangaral ang Ebanghelyo, sa hangarin na marami pang taong maligtas, makakilala sa Panginoon, ay dapat kaisa tayo. Amen. Like the Philippian Church. At makita natin, mga kapatid, sa ating binasa, kung meron man pwedeng magmayabang sa kanyang patungkol sa kanyang mga kakayanan, sa kanyang tawag nito, sa kanyang lahi o sa kasikatan, marahil, ay si Apostle Paul. Kung merong may pagmamayabang sa kanyang sarili, ay si Apostle Paul. Nabasa natin yan. I more, sabi ni Apostle Paul. And the Bible also says, but all things, I count all things but loss.
So, si Apostle Paul ay meron po siyang goal, mga kapatid. At ang kanyang goal ay that I may win Christ. Amen. Ang kanyang goal ay siya ay matagpuan na kay Kristo. Siya ay matagpuan na naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, for to me to live is Christ. Kapag nabubuhay ang kanyang buhay na natitira sa mundong ito, dapat siya ay matatagpuan na naglilingkod sa Panginoon. Yung kanyang buhay ay palaging kaakibat ang ebanghelyo ng Panginoon. His life must be worthy of the gospel. Now, rejoice in the Lord. Amen. The word finally, na ginagamit dito ni Apostle Paul, ginagamit po niya yan to signal the final exhortation ni Apostle Paul sa mga tao. And not only that, ginagamit nila yan, finally, to identify the central theme of this epistle. And the central theme of this epistle, mga kapatid, is rejoice. Rejoice. Rejoice in the Lord. At makita natin kung nasaan nakaangkla yung kanilang kagalakan, mga kapatid. In Philippians chapter 1, makita po natin dito sa verse 18, sabi po dito, what then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. So ito yung pundasyon ng kagalakan ni Apostle Paul sa kanyang paglilingkod. So dito pinapakita ni Apostle Paul yung kanyang kagalakan, yung kanyang attitude sa gawain ng Diyos, yung kanyang attitude sa kanyang sinukuang buhay, na ang kanyang kagalakan ay ang may pangaral ang Panginoong Kristo. Maybe merong mga nangangaral diyan na sumasaliwa sa atin sa panahon ngayon, hindi na lang ang kalaban natin yung sanlibutan. Pati rin yung mga nagsasabing sila ay born again at sila ay nangangaral din ng salita ng Diyos, sila na rin yung umaaway at kumakalaban sa gawain din ng Diyos. So, kahit man merong ganon, whether in pretense or in truth, kung mali man yung motibo nila sa kanilang pangangaral, at kung tama man at kung totoo, si Apostle Paul sabi niya, ako'y nagagalak, ako'y masaya, sapagkat na ipapangaral ang Panginoong Kristo. Yun ang kagalakan ni Apostle Paul, mga kapatid. In chapter 2, verse 16, sabi ng Bible, chapter 2 in verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. So ito, nag-exhort na si Apostle Paul. Ini-exhort niya na tayo ay, yung Philippian Church, katulad natin, amen? Los Baños Church, Pililian Church, Teresian Church, Binawanan Church. Amen. Ini-exhort tayo ng, kala ko po, mission pa lang yan. Sorry po. No? Church, member naman kami dito, amen? Christian Bible Baptist Church. So, andito yung exhortation ni Apostle Paul. Patungkol sa gawain ng Diyos, patungkol sa pag-aakay ng kaluluwa. In Philippians chapter 3, verse 3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Alam nyo kung bakit po magalak si Apostle Paul na naglilingkod sa Panginoon? Amen? Rejoice in the Lord. Ikaw ba ay nagagalak sa Panginoon? Ikaw ba ay nagagalak na naglilingkod sa Diyos? Ikaw ba ay nagagalak na nag-aakay ng kaluluwa? Ikaw ba ay nagagalak talaga na umaawit dito sa choir? Ikaw ba ay nagagalak na nag-special number? Ikaw ba ay nagagalak na kasama ka na naglilingkod sa Panginoon? Katulad ni Apostle Paul, I rejoice with you. Ibig sabihin, yung mga miyembro sa Pilipos, mga kapatid, ay talaga naglilingkod sila sa Panginoon. Nagkakaisa sila. There is unity. And there is rejoicing sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po kung anong sekreto ni Apostle Paul? Sabi ng Bible, have no confidence in the flesh.
Amen? Have no confidence in the flesh. Rejoice in the Lord. Dapat kung ikaw ay, kung totoong ikaw ay nagagalak, na naglilingkod sa Panginoon, ay dapat hindi ka confident sa iyong laman. Amen. Sa iyong sarili, sa iyong mga material na bagay. Anong meron ka ngayon? So dapat kapatid, handa ka mag-suffer for Christ's sake. Amen. Dapat hindi ka nagrereklamo kapag ikaw ay nahihirapan. Have no confidence in the flesh. Inuutos-utusan lang ako dito. Hindi ba nila alam ang buhay ko? Ako ay boss sa labas. Ako ay, hindi ba alam, ako ay pulis. Hindi ba alam, ako ay general. Kapatid, dapat di ka ano ba yan sa Tagalog yun? Dapat hindi ka kumpiyansa. Tama ba? So, hindi ka dapat confident. Yun na nga. Kung anong katatayuan ng buhay mo, kung anong meron ka, kung anong iniwanan mo. Amen. Sapagkat hindi ka magiging magalak sa gawain ng Diyos kapag ang iyong confidence ay sa flesh mo pa rin. Sa laman mo pa rin. Ayaw mong palaging mabawasan, ayaw mong mapapagod. Ayaw mong masasaktan. Ayaw mong matatapakan. Gano'n naman talaga sa gawain ng Diyos. Sometimes, ikaw ay nasa baba. Sometimes, ikaw ay nasa taas. Minsan, ikaw ay napopromote. Minsan, ikaw ay nadidemote. Amen? Gano'n sa gawain ng Diyos, kapatid. Pero dahil ang confidence mo ay hindi sa sarili mo, hindi sa pride mo, ang confidence mo ay sa Panginoon, mananatili ka pa rin masaya. Hindi naman para maging extreme. Ay, salamat na demote ako. Makakapagpahinga. Aba, teka, ano ba sa'yo yung gawain ng Diyos? Amen? Ibig sabihin mga kapatid, ready ka. Handa ka sa mga ganyang pagkakataon sa buhay mo, sa buhay paglilingkod mo. Ang mahalaga ay hindi mo makakalimutang mangaral ng Ebanghelyo. Dumarating sa buhay natin yan mga kapatid. Sino ba ditong di pa nasususpindi? Praise the Lord. Kung hindi ka pa nasususpindi, at least. Diba? Pero, hindi yan para sabihin mo na ikaw ang pinakamagaling. Magaling magtago. Nalala ko noon, nasuspindi tayo almost 1 year. At bukod po doon, wala yung mga ministry mo, lahat. Oh? Bukod pa doon, di ka papapansinin ng pastor, di ba? Parang sarap magmukmuk, di ba? Oh? Pero, hindi naman tayo pinagbawalang mangaral ng Ebanghelyo eh. Amen? Punta tayo sa area. Amen? Alam nyo, kapag nagbabahagi ng gospel doon sa area at merong mga naliligtas, andun yung totoong kagalakan, mga kapatid. Ang kagalakan mo ay kasi nawala ka sa pag-awit, ikaw pa man din ang pinakamagaling umawit, ikaw pa man din ang may pinakamagandang boses, ang confidence mo ay sa sarili mo pa rin. Ang taas ng pride natin. Ang tigas ng pride. Kaya mahirap lunukin. Bareta. Kaya kapatid, dapat ang confidence natin ay sa Panginoon. Amen. Katulad ni Apostle Paul. Kung meron man dapat may pagyayabang ay si Apostle Paul. Ano sabi ng Bible mga kapatid? Sabi diyan, though I might also have confidence in the flesh. Although marahil katulad mo rin sa Apostle Paul, meron ka rin kayabangan, meron ka rin pinagmamalaki sa sarili mo, may pinagmamalaki ka rin sa katawan mo, meron ka rin maipagmamataas. Marahil, sabi ni Apostle Paul, meron ako mas maipagmamalaki kaysa sa inyo. Pero sabi ni Apostle Paul, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Ako yun. Hindi ikaw. Pipitsugin lang tayo, sa totoo lang. Amen? Pero sabi pa rin ni Apostle Paul, sa Galatians chapter 2 verse 20, ano sabi ni Apostle Paul?
I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Kung meron man marahil talagang mas may maipagmamalaki kaysa sa akin, ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo na siyang nagmahal sa akin, umibig sa akin, na ang sabi sa Philippians chapter 2, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of man. And being found in fashion as a man, He humbled Himself, and became obedient unto death, even the death of the cross. Sinong magyayabang pa? Sabi mo, naglilingkod ka sa Panginoon. Dapat kilala mo ang Panginoon na pinaglilingkuran mo. Nasa kung sino dapat ang may maipagmamayabang sa atin at magsasabi sa iyo. Kaya pag tayo ay nagmamataas na sa gawain ng Diyos, dapat sinasampal ka ng Philippians chapter 2. I mean, ibig sabihin, pag nabasa mo yan, para ka dapat sinampal ng salita ng Diyos. Amen. Si Apostle Paul, sino tayo? Kay Apostle Paul, kumpara kay Apostle Paul at kumpara sa Panginoon. Pero dahil ang confidence mo ay sa sarili mo pa rin, kaya hindi ka rin makapagsuko ng buhay. Tinatawag ka mag-mission sa gawain ng Diyos. May mga tao na, amen? Naando sila sa mission field. May mga tao na, may nagtanim. At ngayon, diniligan. Yung mga magdidilig pa sa susunod. Asaan? Asa nang hahayo? Alam mo kung bakit di ka makapagsuko ng buhay? Ha? Kasi iniisip mo pa rin, teka, sayang naman yung aking mga pinagpagalan. Sayang naman yung aking mga pinagpaguran. Sayang naman yung aking mga pinag-ipunan. Well, kung yan ay walang eternal value, lahat lang yan ay mabubulok. Ang confidence mo pa rin ay diyan sa sarili mo. Kaya hindi ka magalak. Nilagay ka sa area, bakit di ka masaya? Tao po. Sakali po bang mamatay kayo ngayon? Mukha ka pang murderer pagdating mo dun eh. No? Ay, kapatid, masaya ka dapat. Bakit? Ay, dinala ka sa area eh. Amen. Maipapangaral ang Panginoong Jesucristo. Tsaka ba't ka matatakot? Yung iba, nakakatakot kasi po hindi pa po ako sanay magsalita. Ano ka, baby? Nakakatakot kasi nga nagtitiwala tayo sa ating sarili. Totoo, dapat lang talagang kabahan ka. Nakakakaba talaga yon. Kaya nga, soul winning. Kailangan silang mawin. Kasi nga, kaaway nga eh. Talagang pagdadabugan ka nila. Nung Saturday, pambira, habang nagsishare ako doon, yung isa, sabi, ito na yung impyerno, ito na yung impyerno. Mag-aral ka pa ng Bible mo, hindi ka na iniwala na ito na yung impyerno. Yung isa naman, anak lang naman si Jesus Christ. So tinapos ko yung pag-share ko sa kanya, sa kanila. Ayaw pa rin tumigil, sabi ko, okay po, nare-respeto ko po yung inyo pong paniniwala na kayo ay nasa impyerno ngayon. Oh. Pero ako po ay kung ano yung sinabi ng Bible, yun po yung paniniwalaan ko. Ang sabi ng Bible, ang impyerno mayroong apoy na hindi namamatay. Ngayon nga, baha. Makakaranas talaga tayo ng ganyan, mga kapatid. Amen? Pero alam mo, mahalaga maipangaral mo pa rin ang Panginoong Jesucristo. Andun yung kagalakan natin, mga kapatid. Nakakakaba. Pero ang confidence natin ay hindi sa ating sariling kakayanan, hindi sa ating galing magsalita. Opo, nagpa-practice tayo for Christ's sake. Paano magsalita? Amen? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero, hindi dahil praktisado ka na, kompendyente ka na sa iyong sarili. Yung iba, kasi nahihiya ako kasi nakakahiya kasi ako, matagal na ako, bata pa ako, nandito na ako nakakahiyang sumama sa soul winning, matanda na ako. Kasi ang confidence mo sa sarili mo. Bakit di ka sumama? Alam niyo yung patotoo, mga kapatid, kasi may testimony rin po kami doon every Sunday afternoon. Ang kanilang testimony, karamihan, mga kapatid, ay yung kagalakan nila sa pag-soul winning.
Yung kagalakan nila sa kanilang nakausap sa soul winning. Subukan mo kapatid, kung meron dito hindi pa sumasama sa soul winning, hindi ka pa nagso-soul winning ulit. Dati nagso-soul winning ka, pero ngayon hindi na. Subukan mo ulit. Para mag-iba yung aura ng mukha mo. Di ba? Para lumiwanag naman yung mukha natin. Ay napakasaya na merong taong naliligtas at ginamit ka ng Panginoon. Amen. Ang problema lang kapatid, dahil yung confidence mo ay sa sarili mo. Kasi paano kaya yun, yung nanay ko kasi, sabi mo magsusuko ka ng buhay. Bakit inaalala mo yung nanay mo? At yung tatay mo, hindi naman sila yung magsusuko ng buhay. Bakit mo ba inaalala yung tatay at nanay mo? Kasi, ang gabi, kinukulbit ako sa likod Nagmumulto na pala, ba't nagsuko ka ng buhay Inaalala mo yung bahay nyo. Inaalala mo yung luto ni mama at ni papa. Kaya hindi ka masaya. Naglilingkod ka sa Panginoon, ang isip mo na andon. Ang isip mo na doon pa rin sa mga pangarap mo. Nandito ka na nag-full time ka na nga Amen? Yung iba nga, parang full time na. Tama, nandito na rin. Dito na natutulog. Pero bakit hindi maituloy-tuloy? Kasi andun pa rin yung pangarap mo Hanggat maaari, sabihin mo. Sabi ko nun sa GMA tsaka sa ABS-CBN, stop na. Joke lang. Wala nang gaganap na basurero. Kapatid, yung confidence natin ay dapat hindi sa ating sarili. Amen. Kaya para maging masaya ka sa gawain ng Diyos, kung ano man mangyari sa'yo sa gawain ng Diyos, okay lang. Di kalooban ng Panginoon. Amen? Ba't hindi mo matanggap kung minsan? Kasi ang gusto mo, yung gusto mo. Imposible. Ba't ako magkakamali dun? Imposible. Ba't ako natatanggal? Hindi totoo yan. Ba't hindi mo matanggap? Amen? Kasi di ka niniwala sa kalooban ng Diyos. Amen? Dapat yung confidence natin ay sa Panginoon. Wala kang confidence sa iyong laman. Kaya kahit mapagod sa gawain ng Diyos, masaya ka. Kahit maurot, di ba? Walang pera, masaya ka pa rin. Kahit di mo nakakain yung masasarap, kaya magala, di ko sasabihin na nadaanan ko kayo kanina sa baba, di ba? Tumalsik pa nga sa akin yung oil Sana all, no? Samantalang dati tayo, sabaw, no? Bahala na tayong dumiskarte ng isipin mo na lang, habang inihigop mo yung sabaw, parang malutong na kinakagat na manok, di ba? Pero ngayon, sa biyaya ng Panginoon, amen? Praise the Lord. Dumaan din tayo dito dati sa ang mga tanong na lang, anong luto, di ba? Kasi meron tayong mga pugo dito, ang dami. Di ba? Yung mga hindi nakaranas noon, inulan po kami dito ng pugo. Yan po ay types of, yun po yung antitype ng nangyari doon sa... Pagkatapos, pag pumunta sa kitchen, anong luto? Hindi na tatanungin kung anong ulam. Amen? Pero ngayon, hindi na lang pugo. Amen? Fried chicken. Baka masaya ka kasi meron ka pang pambili ng fried chicken. Baka masaya ka kasi meron mga nagsusustento sa'yo, di ba? Yung tipong full-time ka na, tapos palagi kang umuwi sa bahay, tapos pagbalik mo dito, meron kang, amen! Ano po yun? Blessing. Wow, praise the Lord. Magpapalain talaga ng Panginoon. Pero yan ba yung kagalakan mo sa paglilingkod mo sa Panginoon? Paano kung pag-uwi mo, wala ring maipadala sa yung fried chicken? Diba? Kapag hindi tayo napansin ni sir, ni ma'am, pag hindi tayo napansin ni pastor,
Hindi ka na maganang maglilingkod sa Panginoon. Pag hindi ka na-recognize sa church, pag hindi ka na-recognize kasi malaki ang binigay mo, kasi marami kang nagagawa, nagpapapansin ka na lahat-lahat, di ba? Habang nagmamartilyo ka, lalo mo pang nilalakasan. Pag tingin mo, doon pala yung kamay nung kasama mo, di ba? Hindi ka lang napansin, hindi ka na masaya maglilingkod sa Panginoon. At to rejoice in the Lord, mga kapatid, kaya nga, dahil wala kang confidence sa iyong flesh, dapat talaga aware tayo. Pag binasa natin, mga kapatid, ang Philippians chapter 3, meron pong warning dito against false teachers. Doon sa chapter 3, verses 2 to 3, no, baka mamaya, nagre-rejoice tayo, masaya tayo, and yet, andyan pa rin yung confidence mo sa flesh, hindi mo namamalayan, iba na pala yung doktrina mo. To rejoice in the Lord is to being aware. Ibig sabihin kasi, hindi ka masaya, yung fleshly na kasiyahan. Dapat aware ka sa mga false teachers. Ano sabi diyan, mga kapatid? Sabi diyan, beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. For we are the circumcision. Kasi nga may problema, mga kapatid. Meron pa ring may problema na pinipilit, sinasaksak nila na ang kaligtasan, ang doktrina ng kaligtasan ay dapat ikaw ay ma-circumcise fleshly. Sabi naman ng mga dispensationalist, wala na, binago na ang batas. Binago na yung batas. Hindi na kailangan ng circumcision. Sino may sabi? Kailangan pa rin. Pero hindi sa laman. Amen? Through Christ. Circumcision is spiritually. Amen. Kaya nga kapatid, ang kaligtasan sa Old Testament, kaligtasan sa New Testament, parehas. Hindi po yan nagkakaiba. Amen. Beware. Baka masaya lang tayo, pero hindi tayo nagiging aware sa nakapalibot sa atin. Kaya hindi tayo confident sa ating sarili. Dapat tayo po ay, tawag nito, aware tayo. Alam mo ba yung pananampalataya mo? Alam mo ba yung tinitindigan mong pananampalataya? Rejoicing here is not rejoicing in the flesh. Right. Amen? Amen. Ano sabi ng Bible in verse 3? For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus. Rejoicing here is not rejoicing in the flesh. Hindi yung nagre-rejoice ka kasi lahat sa iyo yung pabor. Kundi masaya ka sa Panginoon. Not only that, having righteousness which is from God through faith in verses 8 to 10, sabi ng Bible. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know him and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Having the righteousness of Christ, not our righteousnesses. Right, huwag tayong confident sa ating righteousness. Pag naging kumpidyente tayo sa ating pong righteousnesses, hindi ka magiging magalak na maglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi ayaw mo na may mas magaling sa'yo. Kasi ayaw mo na mas naaangatan ka. Kaya ang dami lang bisita yan kasi sinasabihan may pagkain sa church. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi tayo nagpapayabangan. Kapatid, dapat in unity. At may kagalakan kung marahil wala ka mang bisita ngayon, magpasalamat ka, may bisita yung iba. At pagkatapos, ikaw ay mananalangin at ikaw din ay magsisikap sa susunod na linggo. Amen. At kung ikaw man ay may nadadalang maraming bisita, huwag ka rin namang magmamayabang pagdating dito sa church.
Pag naandyan na yan, as I have always said, over and over again, tama ba yung English ko? Okay? No? Kapag may bisita sa church, bisita yan ng church. Tayo namang mga hindi nakapagdala ng bisita, bakit di ka magsabi? Pwede ba kitang makausap? Pwede ba kitang ma-disciple? Pwede ba kitang mapasyalan sa bahay nyo? Mag-Bible study tayo. At ikaw man naman nakapag-win, huwag ka namang, dala ko ata yan dito. Akin yan. Pag tumingin ka, dapat magalak tayo na merong papansin sa kanila. Tayo kasi mga kapatid, ba't ba mahihiya tayo lapitan yung bisita ng iba? The book of Philippians, unity. Si Apostle Paul nasa kulungan, naririnig niya yung pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos sabi pa, sila ay magbibisita. Amen? Doon sa mga brethren. May mga brethren ka bang binibisita? Ay hindi, ayaw kong bisitahin yun kasi ano yun, iloko-loko yun eh. Ay hindi, ayaw kong bisitahin yun kasi ano yun eh. Hello? Sinong bibisitahin mo? Yung palagi mong kausap si church. Yun yung palagi mong bibisitahin. Kaya pagdating sa church, yun lang din ang hahanapin mo. Unity, mga kapatid. Baka mamaya, ang tagal na natin sa church, ilan pa lang ang kilala mo sa church. Kapatid, not our own righteousnesses, but the righteousness of Christ in us. At pag pinag-usapan natin ang righteousness ni Kristo, bawat naligtas, bawat naidagdag sa simbahan, andyan ang righteousness ng Panginoong Kristo. Parehas lang tayo, mga kapatid. Yes, sir. Amen. Amen. In unity. Bilang mga mananampalataya, to rejoice in the Lord is, asan na nga tayo? Having the righteousness which is from God. Amen. Not only that, mga kapatid, having fellowship with Christ's suffering. Amen. Ano sabi sa verse 10? That I may know Him in the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Ano sabi na magkukulong kay Apostle Paul? Ikukulong na kita. Sabi ni Apostle Paul, thank you. Magkakaroon ako ng maraming time manalangin. Magkakaroon ako ng maraming time para magsulat. Magkakaroon ako ng maraming time para mag-isip. Kung di po natin nalalaman, 4 na libro na isulat ni Apostle Paul nung siya ay nakakulong. So hindi po dahilan yung problema para hindi ka makapaglingkod sa Panginoon, para wala kang magawa sa Panginoon. Bakit may problema habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Fellowship natin yan with Christ. Kasi pag konpendyente tayo sa ating sarili, kapag nahirapan ka talaga, hindi ka na maglilingkod sa Panginoon. Bad trip ako, gumising ka na dyan. Ayoko, na-offend ako. Tayo na, anong oras na? Mag-8:30 na. Ayoko, na-offend ako dun sa isang kapatid dun. Nakaka-offend talaga yun. Tumingin pa lang, nakaka-offend na. Tapos ngingiti pa. Hindi na ako magsisimba. Bumangon ka na dyan, ikaw ang pastor doon. Ikaw yung preacher. Bihira ko pa yung na-offend. Mga kapatid, having fellowship with Christ's suffering. Kaya kung dumarating sa mga ganyang pagsubok, may fellowship ka sa Panginoon. Amen? Oo. Kaya ikaw ay sinusubok ngayon, fellowship mo yan sa Panginoon. Pero kung 10 years ka nang may fellowship sa Panginoon, kapatid, lugi na kami sa yunan. Bilang mga mananampalataya, kung dumadaan yung mga ganang pagkakataon sa buhay natin, like Apostle Paul,
Well, makapag-isip ako ng marami, makapagsulat ako. Ganun. Sige, torturing kita. Di ba? Minsan yung mga problema, gusto pang torturing ka pa. Awi kang lubayan. Sabi ni Apostle Paul, okay lang. Fellowship ko yun sa Panginoon. Talaga ha? Siya, papatayin na kita. Okay lang, at least, ihahatid mo na ako sa aking master. Amen? Minsan, matuto tayo makipag-asaran sa problema, hindi yung ikaw yung asar na asar sa problema. Kaya hindi ka makapag-soul winning eh. Kaya hindi ka makapag-soul winning kasi may problema ako eh. Oo, malaki yung problema, pero lagi nating tatandaan, meron tayong malaking Diyos. Bilang mga mananampalataya, matutunan po natin mga kapatid to have fellowship with Christ's suffering. Amen. Beware. Kaya ang pagiging magalak sa Panginoon ay yung dapat hindi ka kompendyente sa iyong sarili, sa iyong laman. At hindi ka kailanman magiging masaya sa gawain ng Diyos kapag ang confidence mo ay sa iyong sarili, sa iyong kakayanan, sa iyong diskarte, sariling diskarte. Kaya tuloy yung pera mo din, hindi mo rin maibigay. Andun ang confidence mo eh. Feeling mo, kinukuha ng ka ng simbahan. Bakit? Ano bang gusto natin? Tayo yung kumuha sa simbahan? Kapatid, ang Pilipos, naghahatid pa sila ng gift kay Apostle Paul para sa gawain ng Diyos sa kanyang missionary journey. Yung usapang pagbibigay, hindi dapat talaga yan masakit sa'yo. Bakit yung pagbibigay lang ang masakit sa'yo? Diba? Depende yan sa ating puso, mga kapatid. Amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ang kumpendyente mo ay dyan pa rin sa iyong, kumpendyente ako ng kumpendyente. Yung ating kumpiyansa ay dyan lang sa sarili natin, sa ating kayamanan, sa ating sariling kaisipan, sa ating sariling diskarte, hindi ka magiging masaya sa gawain ng Diyos. Kaya hindi ka makapagsusuko ng buhay. Hindi ka makapagsuko ng buhay. Iniisip mo, anong magagawa ko doon? Ayan kasi nga, ang iniisip mo yung magagawa mo. Yung magagawa ng Panginoon. Wala namang imposible sa Panginoon eh. For with God nothing shall be impossible. I-allow mo lang yung sarili mong gamitin ka ng Panginoon. And not only that, mga kapatid, to rejoice in the Lord is to serve God, nagpaglilingkod sa Panginoon na hindi ka nagtitiwala sa iyong sarili, hindi ka kumpiyansa sa iyong laman, sa iyong sarili. At hindi lamang yan, mga kapatid, to rejoice in the Lord is to count all things but loss. Naku, all things na naman. Tandaan po natin, yan po ay exhortation ni Apostle Paul sa mga miyembro. Minsan iniisip kasi natin pag pinag-usapan yung lahat ng yaman, all things, ay sa mga ano lang yan, sa mga nagsuko ng buhay. Kapatid, ito po ay final instruction or exhortation ni Apostle Paul sa mga miyembro na kung siya nga si Apostle Paul ay naging epektibo sa gawain ng Diyos because he count all things but loss. Tayo pa kaya bilang mga miyembro, di kung lahat tayo ay magkakaroon ng ganitong attitude, ganitong kaisipan, di mas lalong epektibo ang simbahan ng Panginoon. Amen. Hindi tayo kasi parang palaging mababawasan yung yaman natin. Kasino na yung ikaw ay gumastos, pupunta ka sa area, gagastos ka. Mabawasan ng konti yung iyong yaman, yung iyong pera para sa kaluluwa ng tao. Amen. Hello. Meron pa ba? Diba? Unti-unting namamatay yung mic. Count all things but loss. Ayaw mo mabawasan yung oras mo. May naabangan ka ba mamaya? May bagong telenovela ba? Verses 7 to 11, the Bible says, "But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss
for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Minsan kasi ang iniisip natin, kasi yan, okay lang talaga siya kasi wala naman siyang iiwanan. Ang yabang mo. Diba? Ay siya, okay lang talaga siya mag full time kasi wala naman talaga yung iiwanan eh. Grabe talaga yung yabang mo na yan. Ano ba yung pinagmamalaki niyan? Samantalang yung sinasabihin mo ay anak na rin ng Diyos. Ang tatay niyan ay ang Diyos. Mayaman ang kanyang tatay. Hello? Kasi mali kasi yung pagtingin natin sa yaman. Mali kasi yung pagtingin natin sa mga bagay-bagay na meron tayo. Bilang mga mananampalataya, mga kapatid, lagi nating tatandaan, nung ikaw ay naging anak ng Diyos, tayo po ay tagapagmana ng Panginoon. Amen? At kung ikaw ay isang mananampalataya na, hindi po yung yaman mo yung, hindi yung paglilingkod sa Panginoon, hindi yung gawain ng Diyos, yung mag-a-adjust doon sa kung anong mga meron ka. Dapat yung kung anong mga meron ka, yun yung mag-a-adjust para sa gawain ng Diyos. May trabaho ako pero ganito gagawin ko kasi kailangan makapaglingkod ako sa Panginoon. Hindi ba dapat nagkakandara pa tayo maglingkod sa Panginoon? Kung baliktad, nagkakandara pa tayo doon sa hinahabol nating yaman sa mundong ito na isang araw iiwanan mo naman. Na halos hindi ka makapunta doon sa prayer meeting, hindi makapunta doon sa soul winning, hindi makapunta doon sa area nyo, kahit humabol ka man lang sana sa area mo, kahit 2 kaluluwa na lang maabutan ko, at humabol ka, nag-adjust ka. Pero napakasimple na lang sa panahon natin ngayon. Ang simple na lang sa panahon natin ngayon na di bali nang di makapag-perform sa gawain ng Diyos. Kasi nakakahiya naman sa boss ko. Nakakahiya naman sa teacher ko. Alam mo, kaya hindi ka makapagsusuko ng buhay sa Panginoon at hindi ka magiging masaya sa gawain ng Diyos. Tingnan mo ha, ginawa mo, nagdesisyon ka na. Hindi ka pumunta sa duty mo, hindi ka pumunta sa gawain ng Diyos, ginawa mo pa rin yung schedule mo. Okay, so nakapagtagumpay ka, ang tanong, masaya ka kaya? Masaya ka kaya? Iniisip mo sila, nagsusulwining sila doon. Tapos ikaw, ginagawa mo ito. Masaya ka kaya? Kung masaya ka, buti na lang, nakalamang ako sa kanila. Are you saved? Ligtas ka ba, kapatid? Ha? Kasi kung ligtas ka, kapatid, hindi ka magiging masaya na hindi ka kasama doon sa gawain ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, si Apostle Paul, I count all things but loss. But dung. Basura. Bakit? Kapag basura, hindi ka magdadalawang isip na iwanan yan. Hindi ka magdadalawang isip na itapon yan. At hindi mo unahin yan, basura yan eh. Hello? Pag ikaw naglalakad, may nakita kang ginto at ito basura, anong una mong dadamputin? Basura? Amen? Ibig sabihin basura, hindi na mahalaga, basura na yun. I count all things but dung. Bakit ka nag-i-endure dito? Bukod sa nag-i-endure ka, ikaw pa ay injury. Bakit? Kasi hindi ka masaya, nag-i-endure ka lang, tatagal ka lang, makatakas lang ako dito. Makagraduate lang talaga ako dito. Makatakas lang talaga. Hindi ka masaya. Hindi ka masaya, nag-i-endure ka lang. Amen? Bakit? Kasi andun pa rin yung buhay mo nandun pa rin sa mga bagay na yon. Nasabi ni Apostle Paul, inari lang niyang basura. Hindi ka masaya maglilingkod sa Panginoon. May mission work tayo doon. Okay. Meron na tayong 3 mission work sa Rizal. Ang lungkot mo! Hindi ba marami kang oras para manalangin? Pagpipray ko talaga yung mga yon.
Kaya magiging magala ka kapag mayroong mga accomplishment doon sa mission work, pag mayroong pinuntahan. Naku, sila pastor, nagpapagod lang sa sarili nila. Ha? Ano nagpapagod? Masaya sila, kapatid. Masaya silang nagmi-mission. Sabi ng iba, sige, tagal-tagal lang pa nila doon. Oh? Ay, tumawa ka. Eh, masaya silang naglilingkod sa Panginoon eh. Amen? Dapat nga ma-challenge tayo eh. Hindi pa mga bata yung mga nagmi-mission na yun. Hello? Aba, mga babae kasama, pagkatapos, medyo may mga edad na rin. I mean, ano ba, mas, hindi pa bata, hindi na bata. Oh. Walang lugaran. Parang nakaka-open lagi pakinggan. Eh, ikaw, kabataan. Ang lakas-lakas mo. Ay, pambihira mga kapatid. Eh, kailangan ng preacher dun eh. Hello? Anong gagawin mo, kapatid? Hayaan mo na lang na dumating yung kamatayan natin, na malungkot ka pa rin. Hindi katulad ni Apostle Paul. Anong sabi ni Apostle Paul? I am now ready to be offered. At the time of my departure is at hand. Oh, masaya siya. Ikaw, malungkot kang darating yung kamatayan mo, kapatid. Anong sabi ni Apostle Paul? I have fought a good fight. Eh ikaw, hindi mo masasabi yun. Kung hindi mo binitawan lahat ng meron ka, lahat ng yaman mo na yan, hindi mo binibitawan para sa gawain ng Panginoon at andyan yung iyong confidence at yan pa rin ay inaari mo pa rin sa'yo. Hindi ka maging masaya sa gawain ng Diyos. Hindi mo masabi isang araw, I have fought a good fight. I have kept the faith. Bakit I have kept the faith? Siyempre, ay merong mga commitment eh. Eh, saan ba? Verse by verse? Asaan? No single verse in the Bible na si Apostle Paul ay nagkaroon sila ng commitment sa lupa. Huwag mong hanapin yung kapatid. Ang hanapin mo kung saan nakalagay yung puso mo. Amen? Ano sabi ng Bible? Manampalataya. Pag nanampalataya ka, mananalangin ka. Ano sabi ng Bible? Philippians chapter 4. Tingnan niyo po. Philippians chapter 4 verse 6. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hindi mo kailangan ng mga marami pang mga pruweba kung ang puso mo at kung ang pananampalataya mo ay sa Panginoon, sa gawain ng Diyos. Kailangan mo lang ilagay yung iyong tiwala sa Panginoon. At magkakaroon ka ng malawak na pagkaunawa which passeth all understanding, sabi ng Bible. Ibig sabihin nun, kahit hindi mo na naunawaan mo pa rin. Yung tipong hindi mo kayang arukin ang isip mo, pero naunawaan mo pa rin. Inunawa mo. Amen? Kasi yung puso mo eh. Amen? Because you count all things but loss. Bilang mga mananampalataya, hindi mo lang yan bibitawan sa wala lang, mga kapatid. You count all things but loss for Christ. For Christ. Hindi naman para sa wala lang. Amen? Huwag mong iisipin yun na para sa wala lang. Hindi ka talaga magiging masaya. Nagbigay ka, hindi ka masaya. Nag-soul winning ka, hindi ka masaya. Eh, hindi para sa Panginoon eh. Sabi dyan, I count all things but dung for Christ's sake. No? Matatapos na tayo, mga kapatid. Bago nyo ako tapusin. No? Ano sabi dyan? In verse, yea, doubtless, verse 7, but what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Kaya itong mga miyembro sa Pilipos, si Apostle Paul, si Epaphroditus, the members, bakit sila nagkakaisa?
striving together for the faith of the gospel. At bakit sila masaya? Dahil naipapangaral ang Panginoong Kristo. Kahit man kinount nila yung kanilang kung anong meron sila as basura kasi para sa Panginoon. Amen? Inalis nila yung confidence, yung kumpiyansa nila sa kanilang sarili at ang kanilang kumpiyansa ay sa Panginoon, which worship God in the Spirit. We are the circumcision. Tayo yun, no, mga Kristiyano, which worship God in the Spirit. Na naglilingkod sa Panginoon, worship Him in spirit and in truth. Uy, sinara na. Suot mo na yung sapatos mo. Tsaka yung tsinelas mo. Uy, hindi yan sa'yo, pang babae yan. Bilang mga mananampalataya, maraming pang nangangailangan sa mission work, mga kapatid. Maraming pang nangangailangan ng mga kaluluwa. Yung binibigay mo sa Panginoon, binigay mo para sa gawain ng Diyos. Hindi yan masasayang, kapatid. Hindi kailanman masasayang yan. Sapagkat yan ay may maaabot na kaluluwa ng tao. May maaabot na mga kaluluwa yan. Lalo na kung yan ay binigay mo ng tama yung puso mo, tama yung motibo mo, ay hindi kailanman masasayang yan sa harapan ng Diyos. Ang pinag-uusapan kasi dito is our heart. Puso natin sa gawain ng Diyos, sa pagmimisyon. Kaya kapatid, hindi hadlang yung edad. Hindi hadlang yan. Kung magiging hadlang lang yan, pag hinanapan mo ng dahilan na hindi na kailangan yung matatanda na, hindi kailangan yung may mga problema, hindi kailangan yung ganito, ganyan. Pastor, paano po kaya kung linggo, may trabaho? Linggo pa rin. May trabaho ka lang, pero linggo pa rin. Hindi, paano yun? Dahil hindi ba ako nagsamba kasi linggo, may trabaho naman ako, hindi ba naunawaan ng Panginoon yun? Naunawaan naman ng Panginoon yun, pero linggo pa rin. Ang church pa rin, dito pa rin sa pagtitipon. Amen? Hindi po sa live stream. Maganda, nakapakinig ka, pero tanggapin mo na wala ka sa church. Hindi pa rin magbabago yun. Maunawain ng Panginoon. Amen? Naunawaan niya na hindi ka nag-church. Naunawaan niya, alam nga niya Naunawaan niya rin na hindi ka rin nakapag-offering. Nasa online ka mag-send na kayo ha. Mga kapatid, maunawain ng Panginoon. Pero hindi pa rin mababago ang katotohanan. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya sa gawain ng Diyos, matagal na yung panawagan ko Panawagan pa rin niya ng Panginoon, for the gift and calling of God are without repentance. Huwag mo isipin na nakalimutan na ng Panginoon. Nakalimutan na siguro ng iba. Dati pinagpipray ka, ngayon di na, matagal na. Pero hindi pa rin makakalimutan ng Panginoon yung panawagan mo. Hindi pa rin makakalimutan ng Panginoon yung utos niya sa atin as a church. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hindi magbabago yan. Hindi po yan apostolic succession, mga kapatid, ha? Yan ay utos ng Panginoon sa church. And sabi ng Panginoon, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Kaya nagpapatuloy yung pangangaral, yung Great Commission. Hindi natigil sa mga apostol, hindi natigil sa mga disciples. Amen? Sa New Testament era o sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kundi kaya po yan sa church ibinilin. Ngayon, anong parte natin? Pero kaya hindi tayo makasali, hindi tayo makapag-participate kasi nga ang confidence mo ay sa flesh pa rin. Doon pa rin sa mga sarili mong kakayanan. At yung iyong mga yaman, yung iyong mga kung anong meron ka, ay sobrang napakahalaga pa rin sa iyo kaysa sa gawain ng Panginoon. Akala natin, ligtas na tayo sa Diyos-Diyosan. Tandaan natin, pag sinabing idol, ay the things you more valued than God. Mga bagay na mas binavalue mo kaysa sa Diyos. Hello? Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon,
sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Sa oras na ginamit po namin, Panginoon, upang ang inyong salita ay amin po mapakinggan. Katulad, Panginoon, ang buhay ng mga taga-Pilipos, ni Apostle Paul, meron silang unity, Panginoon, lalo na sa pagmimisyon. Lalo na, Panginoon, sa gawain patungkol sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Na hindi nila iniisip, Panginoon, kung anong meron sila, anumang mga bagay na meron sila sapagkat ikaw ang mas pinakamahalaga sa kanila. Dalangin po namin, Panginoon, bilang isang simbahan, maging katulad ng Philippine Church, na ang kagalakan po namin, O Diyos, ay sa inyo pong gawain. Anong mga bagay na meron po kami, O Diyos, ay para po sa inyong gawain. Meron po sa aming kalagitnaan, Panginoon, tinatawag ka na magmimisyon. Pakita niyo po sa kanya ang kahalagahan ng inyong gawain, Panginoon. Na kami lamang, O Diyos, ay iniligtas po ninyo sapagkat meron po kayong plano at purpose sa buhay po namin. Hindi po kami para magkaroon ng gain sa inyong gawain, kundi ang iba ang magkaroon ng gain sa amin. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na hindi po kami, Panginoon, na nagagamit sa inyong gawain. Sa mga pagkakataon, O Diyos, na mas mahalaga po ang ibang bagay sa amin kaysa sa inyong gawain. At this time, O God, kayo po ang mauna sa bawat isa sa amin. Lahat mo ito dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir King.